Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan, mapagmahal, at tapat naming Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon bilang isang pamilya, may kanya-kanyang kahinaan, takot at pangangailangan. Ngunit iisa ang aming pananampalataya na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Sa panalangin ito, buong puso naming iniaalay sa iyo ang aming pamilya, sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapag-iingat sa amin. Panginoon, ikaw ang nagbuklod sa amin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa bawat isa, at ikaw rin ang patuloy na humihinga ng pag-asa sa aming tahanan. Bago pa man kami humiling ng kaligtasan, pinipili mo naming magpasalamat, sapagkat ngayon, ikaw ang nag-iingat sa amin sa mga paraang minsan ay hindi namin nakikita. O Diyos, sa mundong puno ng panganib, kawalan ng katiyakan at pagbabago, kinikilala namin na hindi sapat ang aming sariling lakas upang protektahan ang aming pamilya. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang mga bata, ang mga magulang, ang mga matatanda, at ang bawat miyembro ng aming tahanan. Panginoon, ilagay mo ang iyong banal na kamay sa aming pamilya. Ikaw ang aming kalasag laban sa anumang panganib, nakikita man o hindi. Ilayo mo kami sa aksidente, sakit, kapahamakan, at anumang balak ng kaaway na sumira sa aming kapayapaan at pagkakaisa. O Ama, hinihiling namin ang kaligtasan ng aming pamilya sa lahat ng oras at lugar, sa aming paglabas at pag-uwi, sa aming trabaho at paaralan, sa aming mga paglalakbay at pahinga, naway ikaw ang laging kasama. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya na nagbibigay ng katiyakan at tapang. Panginoon, bantayan mo ang aming tahanan, naway maging banal na lugar ito, isang tahanang puno ng iyong presensya, pag-ibig at kapayapaan. Ilayo mo ang anumang negatibong impluensya, galit o takot o kaguluhan na nais pumasok sa aming pamilya. O Diyos, kilala mo ang bawat isa sa amin ng personal. Alam mo ang aming mga takot na hindi namin sinasabi, ang mga laban na tahimik naming hinaharap, at ang mga panalangin lihim naming inuusad. Hinihiling naming hipuin mo ang bawat puso at palakasin ang aming pananampalataya. Panginoon, kung may miyembro ng aming pamilya na dumaraan sa panganib, pisikal man o emotional o espiritual, hinihiling naming ikaw ang maging kanlungan niya. Yakapin mo siya ng iyong pag-ibig at ipaalala mo na hindi siya nag-iisa. O Ama, sa bahaging ito ng panalangin, ipinahahayag namin ang aming pagtitiwala sa iyo. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari bukas, ngunit alam naming ikaw ang Diyos ng ngayon at ng hinaharap. At dahil dito, kami ay nagpapahinga sa iyong pangangalaga. Iniaalay namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming buhay, kaligtasan at kinabukasan. Ikaw ang aming tagapagtanggol, ang aming lakas at ang aming Diyos. Amen. Mapagkalinga at mapagbantay naming Diyos, sa ikalawang bahagi ng aming panalangin, inilalapit namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Isa-isa, pangalan man ay mabigkas o hindi. Ikaw ang nakakakilala sa bawat puso, sa bawat pangangailangan, at sa bawat panganib na maaaring kanilang harapin araw-araw.
Panginoon, hinihiling namin ang iyong kaligtasan sa bawat isa sa amin. Sa paggising pa lamang sa umaga hanggang sa aming paghiga sa gabi, naway ikaw ang laging kasama. Ilayo mo kami sa anumang aksidente, kapahamakan o sitwasyong maaaring magdulot ng pinsala sa aming katawan at buhay. O Diyos, bantayan mo ang mga magulang sa aming pamilya. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, linaw ng isipan at tibay ng loob upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Protektahan mo sila sa kanilang trabaho at paglalakbay at ilayo mo sila sa anumang sakit o panganib. Panginoon, inilalapit din namin sa iyo ang mga anak, ang mga bata at ang kabataan sa aming pamilya. Ikaw ang kanilang kalasag at gabay. Ilayo mo sila sa masasamang impluwensya, maling desisyon at panganib na maaaring hindi nila agad nakikita. Punuin mo ang kanilang puso ng karunungan, paggalang at takot sa iyo. O Ama, hinihiling namin ang kaligtasan ng mga matatanda sa aming pamilya. Yakapin mo sila ng iyong lakas at kapayapaan. Kung sila man ay mahina ng mga katawan o may iniindang karamdaman, ikaw ang maging kanilang lakas at kagalingan. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Panginoon, bantayan mo ang bawat hakbang ng aming pamilya sa labas ng aming tahanan, sa aming pagbiyahe, pagpasok sa trabaho, pag-aaral, at pakikisalamuha sa iba. Naway ikaw ang maging aming gabay at tagapagtanggol. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa amin saan man kami naroroon. O Diyos, iligtas mo ang aming pamilya mula sa anumang panganib na hindi namin nakikita, mga plano ng kaaway, masasamang hangarin ng iba, at mga sitwasyong maaaring magdala ng kapahamakan. Ikaw ang aming kalasag at matibay na tanggulan. Panginoon, ingatan mo rin ang aming emosyonal at mental na kalagayan. Kung may isa sa amin na nabibigatan, nalulumbay o natatakot, ikaw ang maging sandigan. Ilayo mo kami sa pagkabalisa, depresyon, at anumang nais sumira sa aming kalooban at pagkakaisa. Ama, turuan mo kaming maging mapagmatsyag at mapag-ingat. Ngunit higit sa lahat, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa iyo at hindi sa aming sariling kakayahan. Panginoon, naway ang iyong presensya ang patuloy na bumalot sa aming pamilya. Isang presensyang nagbibigay ng tapang, katiyakan at kapayapaan sa bawat araw. Hayaang maramdaman namin na kami ay ligtas dahil ikaw ang aming Diyos. Sa bahaging ito ng aming panalangin, muling iniaalay namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ikaw ang magbantay, ikaw ang mag-ingat, at ikaw ang magligtas sa amin sa lahat ng oras. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa paggabay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad sa aking mga nagawang kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa puso, kasalanan sa salita, sa gawa, at sa nararamdaman. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa hindi mo pagpapabaya sa bawat isa sa amin, sa proteksyon mo sa amin, sa aming mga ginagawa sa araw-araw. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa laging pagpapaalala na ikaw ang aming dakila
at makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Ama, sa katahimikan ng gabing ito ay muling humihinga ang aking kaluluwa ng pag-asa sa iyong presensya. Maraming gabi, Panginoon, ang tila hindi nagtatapos, sapagkat ang aming mga mata ay gising at ang aming isip ay abala sa mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Habang ang mundo ay natutulog, kami ay nananatiling gising. Iniisip ang hinaharap, inaalala ang nakaraan, at binabalik ang mga bagay na bumabagabag sa aming puso. Ngunit ngayong gabi, nais naming isuko sa iyo ang lahat ng aming iniisip at maranasan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, at sa iyo lamang nagmumula ang kapanatagan ng aming kaluluwa. Sa bawat gabing kami ay hindi makatulog, paalalahanan mo kami na hindi kailangang kami ang magbantay ng lahat, sapagkat Ikaw ang tunay na tagapangalaga. Sabi nga sa Awit chapter 4 verse 8, "Payapa akong hihiga at sa ngayon ay mahimbing na matulog, sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan." Turuan mo kaming magtiwala ng lubos at manalig na kahit ipikit namin ang aming mga mata, Ikaw ay gising at patuloy na nagbabantay sa amin. Panginoon, alam mo ang bigat na dala ng aming mga puso, mga problema sa buhay, takot sa hinaharap, panghihinayang sa nakaraan, at mga suliranin na hindi namin kayang lutasin sa aming sariling lakas. Kaya't ngayong gabi, inilalapag namin sa paanan mo ang lahat ng aming pasanin. Tulungan mo kaming itigil ang pag-aalala at hayaan kang kumilos para sa amin. Gaya ng sinabi sa unang Pedro chapter 5 verse 7, "Ihulog ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo." Oo, Ama, ngayon gabi ay hinahayaan namin ang iyong mga kamay ang sumalo sa aming mga pasanin. O Diyos na maawain, hipuin mo ang aming isipan at alisan ang lahat ng negatibong iniisip na handang at hadlang sa pagtulog. Palitan mo ito ng mga alalahanin ng iyong kabutihan at mga pangako na puno ng pag-asa. Palambutin mo ang aming puso upang sa halip na mag-aalala, kami ay magpasalamat. Palitan mo ang takot ng paalala, ang pagdududa ng pagtitiwala, at ang kaba ng kapanatagan. Espiritu Santo, Ikaw ang aming gabay at kaaliwan. Lumukob ka sa aming silid ngayong gabi. Naway maging tahanan ng kapayapaan ang aming paligid. Pawiin mo ang anumang takot, alalahanin o masamang panaginip na maaaring gumulo sa aming isip. Gawin mong ligtas at banal ang aming pagtulog, na para bang ang iyong mga anghel ang nagbabantay sa bawat pintuan at bintana. Hayaan maging payapa ang bawat sulok ng aming tahanan.
upang maging kapahingahan din ng aming kaluluwa. Aming Panginoong Hesus, Ikaw na nagturo sa amin na magtiwala at magsabi ng, Ama, nasa iyong mga kamay ang aking buhay. Gusto naming ipagkatiwala sa iyo ang aming gabi tulad ng isang bata na natutulog ng mahimbing sa mga bisig ng kanyang mga magulang. Naway, matuto rin naming humimlay ng payapa sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaan ang aming mga gabi ay maging gabi ng pagkabalisa, kundi gabi ng pagtitiwala na bukas ay may bagong pag-asa at bagong lakas. Panginoon, naway dala namin ang bagong sigla at pananampalataya. Palitan mo ang pagod ng aming katawan ng bagong lakas at ang pag-aalinlangan ng aming mga isip sa iyong mga pangako pagising namin kinabukasan. Huwag mong hayaang matapos ang gabi nang hindi namin mararanasan ang kaginhawaan ng iyong pag-ibig at ang katibasayan ng iyong kapangyarihan. Ama, ang gabi ay para sa kapahingahan at ang pagtulog ay isang biyaya. Kaya ngayong gabi, buong pusong tinatanggap namin ang biyayang ito mula sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-iingat, pagmamahal at pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Mapagmahal na Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito ay muli kaming humihingi ng iyong awa at habag. Alam mo ang aming pagod, ang bigat ng aming dibdib at ang mga bagay na hindi namin maalis sa aming isipan. Panginoon, minsan ay parang hindi tahimik ang gabi, kundi puno ng ingay ng aming mga iniisip. Ngunit nananatili kami na sa iyong presensya ay mayroong kapahingahan. O Diyos, maging banig mo nawa ang aming higaan at maging unan mo nawa ang aming katahimikan. Hayaan ang iyong mga salita ay magsilbing himig ng pag-aliw na magpapatulog sa aming mga pusong balisa. Tulungan mo kaming maalala na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay at wala kaming dapat katakutan, sapagkat sa iyong mga kamay ay ligtas ang aming buhay. Panginoon, kung ang aming mga mata ay patuloy na gising, naway gamitin mo ang mga sandaling ito upang mas lalo naming maramdaman ang iyong presensya. Pawiin mo ang aming takot at palitan ng pananampalataya. Sa halip na magbilang ng oras, hayaan mong magbilang kami ng mga biyayang natanggap mula sa iyo. Sa halip na isipin ang aming mga problema, tulungan mo kaming isuko ang lahat sa iyo at manalig na bukas ay may bagong pag-asa. Panginoon, pumarito ka sa aming silid at balutin mo kami ng iyong kapayapaan. Linisin mo ang aming isipan, alisin ang mga masasamang panaginip, at ibigay sa amin ang mahimbing na pagtulog. Tulad ng isang sanggol na natutulog sa bisig ng kanyang ina, naway matulog kami ng may kapanatagan sa iyong mga bisig. Ama, salamat sa pangakong hindi mo kami iniiwan. Salamat sa mga anghel na iyong ipinapadala upang kami bantayan. Salamat sa biyayang bukas kami ay muling magigising na may bagong lakas at bagong pag-asa. Ama, sa gitna ng magulong mundo at sa dami ng suliranin na sa aming kapaligiran,
Ang aming puso't isipan, Panginoon, ay inibibigay namin sa iyo. Ikaw lamang ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan. Kaya't sa iyong mga kamay namin isinusuko ang lahat ng aming takot at alalahanin. O Diyos, ipuin mo ang aming puso upang mawala ang pagkabalisa at pawiin mo ang ingay ng aming isipan. Palitan mo ito ng katahimikan na galing sa iyo. Tulungan mo kaming magpatawad sa mga nagkasala sa amin upang hindi hadlangan ng sama ng loob ang kapayapaang aming ninanais. Panginoong Hesus, Ikaw ang nagsabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag o matakot. Juan chapter 14 verse 27. Itanim mo sa aming puso ang katotohanang ikaw ay laging kasama namin. Naway madama namin ang katiwasayan ng iyong presensya sa bawat oras. Ama, ikaw ang aming aliw at tanglaw. Dumaloy ka sa aming buhay at gawin mo kaming daluyan din ng kapayapaan para sa iba. Sa halip na galit, turuan mo kaming maghatid ng pag-unawa. Sa halip na kaguluhan, gawin mo kaming kasangkapan ng pagkakasundo. Sa halip na takot, itanim mo sa amin ang matibay na pananampalataya. Ama, salamat sa biyaya ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Salamat sa katiyakan sa kabila ng bagyo ng aming buhay. Ikaw ang aming kublihan at tanggulan. Naway, hindi lamang kami maging tumatanggap ng kapayapaan, kundi maging tagahatid din nito. Ama, sa oras na tila madilim ang aming dinaraanan, ikaw ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok na nagpapahina sa aming loob at sa mga kabiguan na dumudurog sa aming puso, muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sandigan at tanglaw na kailanman ay hindi kumukupas. O Diyos, maraming pagkakataon na kami nanghihina, nawawala ng tiwala sa aming sarili at minsan ay nawawalan pa ng dahilan upang magpatuloy. Ngunit itinataas namin sa iyo ang aming mga pagod na isipan. Tulungan mo kaming muling tumayo at ipaalala sa amin na ang bawat bukang liwayway ay tanda ng panibagong pag-asa at pagkakataon mula sa iyo. Panginoon, ikaw na siyang aming tagaligtas. Sinabi mo sa iyong salita, sapagkat batid ko ang panukala ko sa inyo, mga panukalang hindi ninyo ipinapahamak, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Jeremiah chapter 29 verse 11. Panghawakan namin ang iyong pangako at naway manatili kaming nagtitiwala na may magandang plano ka para sa amin. Kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan ngayon. Ama, dumaloy ka sa bawat puso at isipan. Palitan mo ang aming takot ng tapang at ng aming pangamba ng katiyakan. Ituro mo sa amin na ang pag-asa ay hindi nakabatay sa aming mga kakayahan o sa mga bagay ng mundo, kundi ito'y nakaugat lamang sa pagmamahal ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago.
Ama, salamat sa kaloob mong pag-aasa na siyang nagbibigay saysay sa aming paglalakbay. Naway hindi lamang namin ito maramdaman para sa aming sarili, kundi maibahagi rin namin sa aming kapwa na pinanghihinaan ng loob. Gawin mo kaming saksi ng iyong kabutihan at patunay na sa iyo laging may pag-asa. Aming mapagmahal at maawain na Ama, kami ay lumalapit sa iyo ngayong oras na ito na may kababaang loob at pusong nagsisisi. Iniaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkasala sa aming mga salita, gawa at maging sa aming pag-iisip. Maraming pagkakataon na hindi namin nagampanan ang iyong kalooban at kami ay lumihis sa landas ng kabanalan. Subalit naniniwala kami na ikaw ay Diyos na puno ng habag at laging handang magpatawad sa mga tapat na nagsisisi. Panginoon, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Naway linisin mo ang aming puso mula sa lahat ng kasalanan at nagpapahiwalay sa amin sa iyo. Turuan mo kaming huwag lamang humingi ng tawad, kundi magsikap ding magbago ng pamumuhay. Nais naming iwan ang aming mga maling gawa at sundin ang iyong mga yapak tungo sa kabanalan. Sinabi mo sa iyong salita, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Unang Juan chapter 1 verse 9. Pangawakan nawa namin ang pangakong ito at maranasan ang kaginhawaan na dulot ng iyong pagpapatawad. Panginoon, ikaw ang aming tagapagturo at tanglaw. Ginising mo ang aming konsensya at ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat naming talikuran. Palakasin mo kami upang hindi na bumalik sa dating gawi at gabayan mo kami sa tuwid na landas ng kabanalan at pagmamahal. Aming Ama, salamat sa walang hanggang pagmamahal at sa pagkakataong muli kaming magsimula muli. Tulungan mo kaming maging mas mapagmahal, mas mapagpatawad at mas masunurin sa iyong kalooban. Naway ang aming buhay ay maging totoo sa iyong mga biyaya at habag. Aming Ama, inihahabilin namin sa iyo ang aming sarili, aming pamilya at lahat ng aming mahal sa buhay. Naway ang iyong banal na kamay ang siyang mag-ingat at magtanggol sa amin laban sa anumang kasamaan. Ipagkaloob mo sa amin ang katiyakan ng iyong pag-ibig at ipaalala mo sa amin na sa iyo ligtas kaming lahat magpakailanman. Ito ang aming taus-pusong pasasalamat at pagtitiwala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.